Maglagay ng sugar sa pan at i-caramelize sa low heat until maging amber ang color nito at iset aside. First, mixing bowl, combine muna natin ang evap milk and condensed milk. Paghaluin lang muna natin yan, then add eggs, dahan-dahan lang din i-mix, and add calamansi juice. Then, mix again ng dahan-dahan, salain ng 2 times, then set aside para ma-rest muna ang ating plan mixture. For second bowl, pagsamahin ng egg yolks, sugar, oil, milk, and ube flavor. Mix until well combined and add cake flour, salt, and baking powder. Don't forget gumamit ng strainer sa dry ingredients para iwas buo-buo ang ating mga dry ingredients. And combine well, set aside again. For meringue, beat egg whites with cream of tartar, add sugar gradually. I-beat ang egg whites until soft peak. Ganito yung technique ko na ginagawa ko para malaman ko kung soft peak na yung aking egg whites. So, tinataob ko siya. Kapag hindi na siya natatapon sa ating mixing bowl, okay na yung aking pagka-soft peak ng meringue. Combine meringue and butter in 2 to 3 batches para hindi mabigla yung egg whites at hindi bumaksak. Do not overmix. Once na wala ka ng matingkad na kulay ng ube butter, stop na sa pagmix. For assemble, isalin yung plan mixture sa pan, dahan-dahan gamit pa rin yung salaan. Next, ilagay natin yung ube mixture. Dahan-dahan pa rin natin isasalin niya sa ibabaw ng ating plan mixture. Yung pan, ilagay natin sa mas malaking pan at lalagyan ito ng mainit na tubig or Bain-Marie method ang pag-bake dito. Bake sa preheated oven. Do the stick test. Kapag wala na sumasabit sa stick, luto na hanggang loob ang ating cake. Kapag lumamig yan, lagay muna natin sa ref bago tanggalin sa pan. And done. Nakagawa tayo ng not so sweet, soft and fluffy na ube flavored custard cake. Another dessert ng ating pamilya, pwede din tong pang negosyo o pang regalo sa iyong mga minamahal. Yun lang. Sana'y nakatulong sa inyo muli ang bidyong ito. Thank you for watching. Bye-bye!